Pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos ang malawakang pagbusisi sa panukalang pondo ng DPWH sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Maricel Alin. Maricel, paano i-review ang NEP kung naisumite na ito sa Kongreso? Yun na nga, Gigi. Basta malinaw yung direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kina Budget Secretary Amina Pangandaman at DPWH Secretary Vince Dizon, upuan nila ito, i-review nilang muli itong DPWH budget at tingnan kung totoong nagkaroon ng insertion o kaya kung merong duplicate ng mga budget na inilaan sa mga proyekto. Matatandaan kasi natin na kamakailan lang, mismong si Pangulong Marcos yung nagsabi na mukhang itong 2026 proposed budget nasingitan na. Tinanong natin kanina si Undersecretary Claire Castro kung ano ba yung detalye tungkol dito sa insertion na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. So far, ang information daw na hawak ng Malacanang ay yung mga nabanggit din ni Marikina Congressman Marcy Chodoro at ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Matatandaan natin na sinabi nga ni Kong Marcy na meron na kasing mga proyekto doon sa Marikina na completed na pero nagulat siya dahil may naka-allot pa rin na budget para sa 2026. Ito naman si Congressman Puno, hinahanap niya kung nasaan yung mga priority projects na supposedly ay bahagi ng kanyang distrito. Nawawala daw doon sa NEP. So kabilang yan doon sa mga sisilipin. Ang paliwanag ni Jose Castro, hindi naman nila pwedeng hingin ulit yung NEP mula sa Congress dahil naisumiti na ng DBM. Ang gagawin nila, pag-aaralan nito at maggagawa sila ng erratum at itong erratum na to yung isusumiti nila sa Kongreso. Jiggy? At Maricel, anong sinabi ng palasyo sa payag ni VP Sara na kayang tapusin ng isang araw ang investigasyon sa flood control projects? Nako, Gigi, ang sabi dyan ni Undersecretary Castro, isa itong malaking kalokohan. Ang sabi ni Jose Castro, kung totoo daw na kayang tapusin sa loob lamang ng isang araw ang investigasyon sa anomalya sa flood control project, bakit daw hindi ito sinuggest ni Vice President Sara Duterte nung panahon ng tatay niya na si former President Rodrigo Duterte? Matatandaan daw kasi noong 2020, merong artikulo na na-publish sa Philippine Star na ipinakita pa mismo ni Jose Castro during the press briefing sa Malacanang kanina na sinasabi mismo ni dating Pangulong Duterte na masyadong talamak ang ghost project sa DPWH. So kung ganun daw pala ang sistema, bakit hindi sinuggest yun kay FPRRD? And bukod dyan, hindi naman daw talaga matatapos ng isang araw yung investigasyon dahil si PBBM daw ay dumadaan sa due process, sa tamang proseso ng pag-imbestiga at hindi raw tokhang way. Narito ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. At Maricel, itong sinasabi ni Senator Amy na harangin niya application ni Secretary Remulla bilang ombudsman, anong naging komento ng palasyo tungkol dito? Alam mo, Jiggy, binalikan siya ni Undersecretary Castro ng maraming tanong. Ang tanong ni Jose Castro kay Senator Amy Marcos, ano ba daw ba ang priority niya? Ang gusto niya, magkaroon ng hustisya ang bayan o maprotektahan ang kaibigan? Ang binigyang diin ni Jose Castro kanina sa press briefing, ang ombudsman naman ay isang independent institution. Kaya kung magsagawa daw ng investigasyon at makita naman daw na wala namang kasalanan ang mga Duterte, bakit naman daw sila matatakot na habulin sila? Hindi naman daw kakasuhan yung mga walang kinalaman. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. Balik sa iyo, Gigi. Yan po ang ulat ni News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat
una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.